Yo, what's up? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Medyo maulan po ang panahon, medyo malamig po, kaya mag-ingat po kayong lahat kung nasaan man kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at palagi pong nakantabay sa mga video natin. Maraming salamat po talaga from the bottom of my heart, and talagang walang sawang pasasalamat sa inyong lahat. Without further ado mga kaulo, pag-uusapan natin ngayon is medyo usapang panglipunan, pangpolitikal, and magbibigay po tayo ng dagdag kaalaman para sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga manonood sa lipunang Pilipinas, okay mga kaulo? So, wag na nating patagalin mga kaulo. So, ito nga, kamakailan lang po, last month, patuloy po ang balita sa telebisyon, no? Sa cellphone, sa internet, sa radyo, sa mga newspaper, sa mga magazine, ang usap-usapan about dito, no, kay Mayor Guo ng Tarlac, no? So, alam nating lahat kung gaano tinutukan 'yan ng Senate, yung mga hearing, sa mga news reporter, mga interviews, pero sa kabila po ng pag-iigting ng seguridad o ng pagbabantay dito kay Alice Guo, nakalabas pa rin ng Pilipinas. And yan po yung pag-uusapan natin. Paanong nakalabas ng Pilipinas at saan posibleng dumaan? Yan po ang isa sa mga concern topic ng video na to. Ano nga ba ang backdoor ng Pilipinas na tinatawag? Mga kaulo backdoor ng Pilipinas. Yan po ang aalamin natin. Yo mga kaulo, base sa aking pagsasaliksik, itong si Alice Guo ay nakalabas ng Pilipinas di umano dahil po tinulungan ng mga taong maimpluwensya or mga taong siguro ay nasuhulan at nakadaan po sa backdoor ng Pilipinas. At kung paano at ano yan po ang i-discuss ko sa inyo mga kaulo. Alam nating lahat na ang bansang Pilipinas ay membro ng Asian country, isa sa mga nabibilang sa Asian country na napapalibutan po ng karagatan, at marami tayong mga karatig bansa na malalapit sa atin. Kagaya po ng Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, at marami pa pong ibang bansa. Okay? So since napapalibutan tayo ng tubig o ng dagat, marami tayong mga ways para makapunta sa iba't ibang mga bansa at iba't ibang mga pulo o isla, mga kaulo. Okay? Alam na alam po ninyo mga kaulo na matagal ng panahon na marami po ang gumagamit ng backdoor ng Pilipinas o lagusang pinto palabas ng Pilipinas papunta sa ibang lugar na hindi na dumadaan pa ng immigration o illegal na lumalabas ng bansa at pumapasok ng illegal sa ibang bansa. Huwag po kayong makonfuse, yun po yung tinatawag na backdoor na kung saan dumadaan ang karamihan ng mga kapwa natin Pilipino na gustong mabago ang kanilang buhay at hindi na gumastos ng malaki at ayaw nang dumaan sa tamang proseso. Yun po yung mga nag-a-abroad nating mga kababayan. Yan po yung mga putok na balita nung mga sinaunang mga taon pa o panahon na sila ay lumalabas ng bansa at pumupunta sa ibang bansa gaya po ng Malaysia o sa particular sa Sabah, no? Sabah, Malaysia, na kung saan dumadaong ang barko doon o ang bangka upang makapasok ng ibang bansa na hindi na dumaan sa immigration. Okay? Bakit ko po dinidiscuss yan? Bakit ko dinidiscuss? Dahil po, yan po ay napag-alaman sa istorya ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo na in-interview o dumaan sa pagdinig sa hearing ng Senado na sila po ay lumabas ng Pilipinas gamit po ang bangka at nagpalipat-lipat sa mga barko, bangka upang makapunta po ng Malaysia, Indonesia, Singapore. Kaya po sila nakalabas ng bansa. Okay? Sa kabila po ng pag-iigting ng mga Coast Guard, no? Subalit medyo kulang yung ating pagbabantay. Imagine niyo mga kaulo, ilang boat lang meron ang Pilipinas para magbantay sa laki po at lawak ng karagatan na yan. Hindi po makikita ng Coast Guard lahat sa laki ng dagat at mga isla. Pulo-pulutong na isla na pwedeng pagdaungan
ng mga tao na to. At ang tanong, bakit nakakapuslit? Bakit hindi nakikita? Isa lang po ang sagot. Dahil po sa mga koneksyon at dahil sa pera. Nang dahil po sa pera, madaling natatapalan ang dapat na ipinatutupad na batas. Okay? So, yan po ang naging daan. Base nga po sa salaysay ni Sheila Guo na kapatid ni Alice Guo na ginamit nila ang dagat upang makalabas ng Pilipinas. Kaya kung mapapanood ninyo sa mga balita, sa internet, sa TV, wala pong record na makuha na sila ay lumabas sa immigration ng Pilipinas upang gumamit ng eroplano or kahit ano pa mang mga barko na nagdaan sa tamang mga pantalan na magkakaroon ka ng record. Of course, merong mga record yan. Anong mga ticket, anong oras umalis, anong flight, may mga CCTV. Kaya po, ayon sa kapatid ni Miss Sheila, Miss Alice Guo rather, sila ay dumaan sa dagat gamit ang bangka at nagpalipat-lipat po ng bansa Indonesia, Singapore, Malaysia upang sila po ay makalabas ng Pilipinas. Alam niyo mga kaulo, marami sigurong nagtatanong, anong ginagawa ng mga Coast Guard? Sa laki po ng karagatan mga kaulo at ang diskarte ng mga tao na lumalabas sa Pilipinas gamit ang mga bangka, ginagawa nila po yan ng gabi. And talagang mahirap pong makita sa lawak ng karagatan kung malayo ka na. Sila ay nakakapuslit dahil din po sa dami ng mga koneksyon at kung ikaw ay may sinabing tao at meron kang kaperahan, madali mong matatapalan, no? Gaya nga ng sabi ko mga kaulo, iba ang nagagawa kapag merong kapangyarihan ng tao, which is dapat nating pagtuunan ng pansin dito sa Pilipinas. Dahil kung ang tao na yan ay talagang kailangang imbestigahan, dapat hindi po yan nakalabas ng Pilipinas ng ganun-ganun lang. Subalit nangyari po, nakalabas. At salamat din po sa mga kapulisan ng Singapore, ng Thailand, ng Malaysia na nagtulong-tulong upang sila po ay makita at mahuli doon. Okay? Yun na lang din po ang pinakamagandang nangyari. Subalit, yun nga po, gaya ng sabi ko, nakalabas pa rin po sila. Alam niyo mga kaulo, ito in general po, sa mga gusto pong lumabas ng Pilipinas, mas mainam po ang meron tayong maayos na dokumento, dumaan sa proseso, may maayos na ticket, at may mga employer tayo kung pupunta kayo ng ibang bansa. Para meron po tayong mahahabol, meron tayong pwedeng ireklamo, just in case merong hindi mangyari sa inyong maganda. Dahil kapag ganyan ang ginawa nyo, at kayo ay napahamak sa karagatan, at kayo ay nadali ng mga alagad ng batas, or nadisgrasya kayo, walang ibang sisisihin kundi ang inyong mga sarili, at mahirap mapahamak sa ganyang klaseng gawain, okay? Umalis tayo ng bansa ng tama, dumaan tayo sa immigration, para maging maayos po ang lahat. Huwag po nating isaalang-alang yung ating kaligtasan, dahil lang sa gusto nating mura, huwag magbayad ng mahal, at tumakas sa dapat na nating mga daanan, okay? So magandang araw po sa inyong lahat, and sana po meron akong naibigay na kaunting kaalaman sa inyo. And gaya po ng sabi ko, ito pong issue na to ni Miss Alice Guo o ni ex-Mayor Guo, talagang tinutukan po ng sambayanan. And kaya nakalabas ng bansa dahil po sa backdoor ng Pilipinas na kung saan ginagawang eskapuhan ng iba't ibang mga tao na gustong tumakas, lumabas at pumunta ng ibang bansa. Again, maraming salamat po. It's your boy Elmo na lagi pong nagsasabing walang buhok pero merong laman. Peace out yo and God bless us all.